Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, sa thumbnail po natin, dismiss na, korte sumilip na, yan paktay na korte at senado nagsanib na. Ito ang ayaw marinig ng palasyo at kongreso. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan mga kababayan, ito i-share po natin, no? Itong resulta, no, ng investigasyon or ng report, audit report ng COA patungkol po dito sa Office of the Vice President, sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso at dapat na nga talagang i-dismiss, no, yung mga hearing na yan dahil unmodified opinion ang naging resulta ng audit report ng COA. Mamaya mga kabayan, pakinggan po natin at bigyan na natin ng reaction to. Okay? At ito pa mga kabayan, ako parami po ng parami. Ang mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Akala kasi ng karamihan, no, ang UP po ay University of the Philippines, no, ay talagang napasok na ito ng mga makakaliwa. Ito ang good news mga kabayan. UP community joins impeachment against Vice President Sara Duterte. No? Fight against corruption and state abandonment. Yan po ang kanilang pinaparating sa ating mga kababayan. Yan mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan maya-maya lang. At eto pa, nako, habang naman parami ang sumusuporta dito kay Vice President Sara Duterte, nako mga kababayan, pataas naman ng pataas. Ano kaya itong pataas ng pataas na ito? Pataas naman po ng pataas ang jobless rate ng Pilipinas. Nako, pumalo po sa 3.9% ngayong Oktubre. Paano hindi tataas? Wala namang ginagawa ang gobyerno natin para bigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Instead, no, tataas talaga. Tama itong resulta, no? Kasi nagmamatch po, no? Ang resultang ito na 3.9% ang taas, no? Itinaas ng jobless kasi naman yung iba, no, ay ayaw po magtrabaho. Ano na lang, umaasa na lang sa ayuda. Yan na po ang resulta, mga kababayan. Nang puro ayuda na lang ang ginagawa ng gobyerno ito. Not creating jobs, but puro ayuda lang. So ito mga kabayan, simulan na po natin dito po kaya eto. Sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso ayon po kay Attorney Panelo. Itong resulta ng audit report ng COA na unmodified opinion. Ito mga kabayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng komento to. Sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila Unang-una, yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan. Aba, tumanggap po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President mula sa COA, Commission on Audit, sa kanilang 2023 financial statements. Iyan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison ng budget at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod na mahalagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naaayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. So ayan mga kabayan, no? Kung baga sa exam, perfect. Itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang point ko ngayon mga kababayan, ngayong tapos na, na-audit na,
ng COA or tapos na yung audit ng COA dito sa Office of the Vice President, maaari ba kayang ito namang mga tuwadcom, ito namang mga kongresista, ito mga tungguristang ito, ang i-audit ng COA? Especially those who are investigating Office of the Vice President. Diba? Pwede kaya yon na sila naman ang imbestigahan ng COA? Baka kasi imbestiga sila ng imbestiga, pero yung mga sarili pala nila ay may mga problema. Diba? What I'm trying to point out, unfair, no? Para kay Vice President Sara Duterte, na imbestigahan siya ng mga hindi malilinis. Itong mga maruming politiko, no, na ginagamit lang si Vice President Sara Duterte for them, no, I don't know, to create money, to create popularity, or patabain lang ang mga tiyan ng mga ito. Di ba? Ano sa palagay niyo, mga kaubayan? Pwede kaya? Ngayon, ang tanong, ano kayang magiging epekto nito, Attorney Sal, sa mga pinipilit na issue ng umunoy irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente? Unang-una, yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates, pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Ay, ang problema nga, the political agenda is to remove her from office, and not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate her. Yan ang katotohanan niya. Wala naman daw binanggit, Attorney, komento ng mga kongresista na yung komento na iyon ng COA ay patungkol sa confidential and intelligence funds. Hindi na nakaspecify. General, pondo ng OVP pinag-uusapan. Kasama yun. So yun, mga kaubayan, ayaw talagang tantanan, no? Ayaw pa nilang tanggapin yung resulta ng audit report ng COA. Diba? Kasi sinasabi pa nilang hindi naman confidential fund. Paano? Nandun na yun kasali na po yun. Diba? Tama po yung sinasabi ni Attorney Panelo. Kasali na po yun doon sa kanilang inaudit. Alam naman, hindi auditin yung diba? Hindi imbestigahan or pag-aralan yung confidential fund. Yan, i-insist na naman po ng mga congressman na ito, no, na may mali diyan sa audit report ng COA. Well, anyway, taong bayan na lang pong bahalang judge, no, dito kay Vice President Sara Duterte in relation to this audit report or audit report ng COA diyan sa Office of Vice President. Total, wala naman tayong mapapala dito sa mga congressman I think bulag, bingi at hindi sila pipi, no, kasi nagsasalita sila nagsasalita sila against kay Vice President Sara Duterte. Bulag lang po sila sa katotohanan, no? At bingi po sila sa sinisigaw ng taong bayan. Anong reaction nyo dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, mga kabayan, UP, University of the Philippines, ito, community joins impeachments against Vice President Sara Duterte. Fight against corruption and state abandonment. Yan, mga kabayan, parami po ng parami, no? Bukod sa Iglesia ni Cristo, KOJC at mga Katoliko, Muslim, iba't ibang relihiyon sa ating bansa. Ito, ito naman, University of the Philippines, mga community, nakikiisa para ipagtanggol si Vice President Sara Duterte at hindi ito ma-impeach. Yan, mga kabayan, nakala ko talaga nung una sa bagay, kasi noon talagang ang UP, mga kabayan, pugad daw di umano ng mga, di ba, mga kaliwa. Siguro ko ngayon, no, dahil unti-unti nang nabubuksan ang pag-iisip ng ating mga kabataan ay good job. Good job po sa inyo. At ito pa,
Bukod po sa parami ng parami ang sumusuporta kay Vice President, ito naman pataas ng pataas mga kababayan. Ang jobless rate, no? Umabot na po sa 3.9 sa Oktubre. At yan ay tama po yan mga kababayan. Gaya nga po sabi ko kanina kasi wala na the government doesn't create, no, jobs, no, for the Filipinos. What they're creating mga kababayan to make the Filipinos lazy. Bakit po? Dahil po dyan sa mga ayuda-ayudang yan. Diba? Yan. Dahil may ayuda, hindi na nagtatrabaho. Talagang perfect po. Talaga itong score na ito. 3.9%, no? Ang tinaas. Kasi nga po, tamad na po ang Pilipino. Hindi na po nagtrabaho. Nakaasa na lang po sa ayuda. Yan mga kababayan. Anong masasabi niyo dyan? Nagtutugma talaga yung yung pagtaas, di ba? Anong opinion nyo dyan? I-comment nyo na lang po. At eto mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Kahit pilit di amanong pabagsakin at pilit na sinisira ang pangalan, mananatiling matatag ang Agila ng Mindanao. Ito ang komento ng marami sa ating mga kababayan matapos naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. December 1, taong kasalukuyan. At hindi di umano ito binalita ng mainstream media. Inilabas na ng Commission on Audit ang kanilang report na malinis talaga at walang korupsyon o unmodified ang Office of the Vice President at ang Department of Education. Ngunit talaga nang hindi magpapatinag ang Bayan Party List dahil naghain naman din ito ng pangalawang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, naglabas na ng di umano ang COA ng kanilang report noong December 1 na di umano unmodified opinion o di umano malinis talaga at walang korupsyon ang Office of the Vice President. Sa katunayan ay ganon din ang naging report na natanggap ng Department of Education noon ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte pa ang kalihim nito. Ayon pa sa batikang DDS vlogger na si Eve Hugalbot, and I quote, 2 in a row, the Commission on Audit has now given the Department of Education and the Office of the Vice President on unmodified opinion for fiscal year 2023. For DepEd, fiscal year 2023 covers the last full year where BP Sara was secretary. The COA audit report for the department was released sometime in September. For the OBP COA handed down its unmodified opinion of the office's financial report 2 days ago, 1 December. But now is an unmodified opinion when viewed for the context of an auditor's report after conducting an audit of an government agencies, specifically by the Commission on Audit, the only agency of government authorized by the Constitution to do so. Sometimes referred to as an unqualified opinion, it is considered as the highest rating given by an auditor to an auditee, signifying adherence to auditing rules and rules governing public expenditure. In short, both DepEd and OBP followed the rules contrary to what all this hearing and the House of Representatives want to portray BP Sara is doing or did in both her office and the Education Department. Bravo, Office of the Vice President of the Philippines. Iyak Huwadcom. End quote. Ngunit tila hindi di umano naniwala ang mga loyalista at mga kakamping na report ng COA. At ayon di umano sa kanila, nabayaran na daw di umano ng pangalawang Pangulo ang Commission and Audit. Ayon pa sa mga kilalang isa pang DDS vlogger na si Jay Sonsa, na talagang hindi na di umano matanggap ng mga loyalista na malinis ang pamamalakad ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at naghain pa talaga ng pangalawang impeachment complaint ng Bayan Party List na kung pagbabasihan di umano ang 1987 Constitution, no impeachment proceeding should be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ayon pa kay Jason Sa, and I quote, hindi impeachment complaint ang didala sa Kongreso. Ito ay kumpol na mga papel na walang ibang layunin kundi yurakan at purakin ang dangal ng pagkatao ni Vice President Sara Z. Duterte, ang mga tauhan at guro ng DepEd Office of the Vice President at buong pamilya at angkan ng mga
Duterte. It is a rapid vilification campaign, material written and fashioned in the molds of the propaganda blitz of the communist terrorist group, Communist Party of the Philippines, New People's Army and National Democratic Front, their front organization, and mounted by the Makabayan Black and the Evil Society. The words, adjectives, adverbs, syntaxes, and prose by it is written and reminiscent of captured CPP-NPA and DF propaganda materials by the elements of the Armed Forces of the Philippines in the whole of the nation campaign of the NTF-LCAC, where BP Inday Sara served as co-chairperson from June 30, 2022 up to the time she resigned as a member of the Marcos Jr. cabinet. The definition of the betrayal of the public trust, bereft of the refining substance of the accusation. The charge of graft and corruption is immediately dismissed by the bare finding of the Commission on Audit, which gave the DepEd and the OBP good conduct clearances. The trust and performance ratings by the Filipinos on BP Sara, most trusted and top performer expressed in the series of Okta Research, Social Weather Station Survey False Asia Research, and Pahayag are more than enough proof. The impeachment may pass the correctness and form by certainly a failing mark to pass the correctness and substance. Any elementary grade pupil can ascertain the validity of the substantive values of the charges. And quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kahit nakaka-stress yung ginagawa ng gobyernong ito kay BP, may good news pa rin na darating. Maraming nagmamahal at nagdadasal sa iyo, BP. Hindi kami mawawala ng tiwala sa iyo. Isa kang Duterte. Naiyak ako pag ang tao talagang walang itinatagong hindi takot magsalita. Congrats, OBP. Mga miyembro ng Tuwadwad Committee, hayaan na po ang pruweba na galing sa COA. Hindi nyo trabaho ang mag-audit, pero ang pagkupit sa kaba ng bayan, yun ang imbestigahan nyo sa kabuuan ng Kamara kaysa magpauto at magpagamit sa inyong boss. They are trying to outsmart the Filipino people, trying to make noise about BP while they are secretly robbing the country. So their robbery will go unnoticed. I really wish their karma will follow them the soonest. Ayan mga kabayan, totoo po yung kanilang mga komento, di ba? Habang dinudurog, habang sinisiraan, pinuputikan ang mga Duterte, lalo naman itong minamahal ng taong bayan, no? Tabang sinisiraan po nila, lumalabas po ang katotohanan na walang ginagawang masama ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil kung meron mga kabayan, dyan pa lang po sa audit ng COA, di ba? Kasi ano na nila kumbaga hawak na nila ang lahat ng resources para ipin down si Vice President Sara Duterte, no? Pero kahit hawak po nila yung resources, as long as wala namang ginagawa na mali ang ating Vice President, no? Wala pa rin silang makikitang butas. What I'm trying to point out mga kabayan, no? Malinis po ang ating Vice President. At ito po ay kabaliktaran, no? Dito po sa sinasabi ng mga tuwadcom, ng mga tunggrista, na si Vice President Sara Duterte ay isang plunderer, no? Yun yung ano nila, yun po yung kaso nila for impeachment, diba? Nagwawaldas ng pera or nagnanakaw ng pera na kaban ng bayan. Well, anyway mga kabayan, kayo po ba ay naniniwala dyan sa mga sinasabi ng tuwadcom, mag-isip-isip po kayo kung naniniwala pa rin kayo. Without any evidence, mga kababayan, maniniwala kayo sa tuwadcom na corrupt si Vice President Sara Duterte. Instead, no, dito po sa audited report ng COA, dyan po tayo maniwala. Kasi yan po talaga ang institusyon na kung saan expert sila sa pag-audit po ng mga ganitong documents, mga kababayan. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.